tatlong LED strip ako dito sa bahay. Pinakaluma, Zigbee. Pero hindi pare-parehas yung kalagayan. Halika, pakita ko sa inyo. Una, yung sa CR ko. Nasira na yung luma kong Zigbee na LED strip. Lagi kasing nagdi-disconnect. Pinalitan ko na nung WLED at saka nung LED Opto. 2 channels. Yung isa working perfectly. Hindi siya nadi-disconnect. Yung second channel naman, work in progress pa rin. Hindi ko kasi mapagana ng maayos. Pangalawa, yung sa loft TV ko. Zigbee din yun. Pero medyo mas reliable siya. Mas hindi siya masyado nagdi-disconnect. Pero hindi kasing sama nung pangatlo. At ito yung pangatlo. Yung TV ko sa kwarto. Ito yung pinakamasaklap. Halos every other day, nagdi-disconnect siya. At kapag nag-disconnect siya, may dalawang epekto. Una, meron akong dalawang bedside button. Pang toggle ng ambient light paggabi. Pag sira na yung LED strip, hindi na rin nagana yung button. Wala nang silbi yung automations. Pangalawa, may automations kasi siya. Pag bumukas yung TV sa kwarto, bubukas din siya automatic para sa ambient lighting, para hindi masyado masakit sa mata. Pag disconnect siya, hindi siya gumagana. So yung wife ko, nakakahalata. Lalo na pag hindi gumagana tuwing gabi pag bubuksan yung ambient light. Very important sa akin yung wife approval. So today, pinalitan ko siya. Yung pinakamasama doon sa tatlong. Para sa wife approval, anong ipinalit ko? Halika, tingnan natin. Ito yung pinalit ko. Yung Redopto Matter RGB controller. Same brand sa CR ko. Pero ito, native Matter siya, hindi WLED. Bakit Matter at hindi WLED ang ipinalit ko? 3 reasons. Una, pang bedroom to, pang family use. Hindi pwede yung pasira-sira at kailangan i-troubleshoot every other day. Kailangan yung stable at reliable. Pangalawa, ito yung ikaapat na Matter device ko. May U300 ako, may H2 switch ako, may FP300 din. At ngayon, itong LED controller. Yung experience ko sa Matter so far, mostly smooth kasi. Minsan, kailangan mong mag-reboot ng Home Assistant para mag-repair sila. Pero rare yun. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling nag-reboot ng Home Assistant para dyan sa case na yan. Hindi katulad ng mga unang Zigbee devices ko. Magdi-disconnect, kukonect, di mo pa alam kung kailan. Pangatlo, yung WLED, na-test ko na sa CR. Pero hindi ko pa rin kasi mapagana yung pangalawang channel. Para sa bedroom TV LED strip, hindi ko gusto mag-troubleshoot ng 2 linggo bago tumino. Kaya naisip ko mag-Matter naman. Plug mo lang, i-pair mo lang, tapos gumagana na. In fairness, hindi ko naman sinasabing perfect yung Matter. Pero sa specific use case na to, family bedroom, daily reliance, bedside button, yung priorities ko, simplicity at consistency, hindi customization. Una, tanggalin natin yung saksak. Tapos, tanggalin natin yung adapter. Yan. Ito yung adapter na gagamitin natin pa rin. Ito yung kakabit ko dun sa LED Opto. Tapos, tanggalin natin yung mga nakakabit para maibaba yung TV. Bago ako mag-install ng LED strip, una kong i-prepare yung Matter controller sa Home Assistant para sigurado kung gumagana. Tapos i-install na natin para walang nasayang na adhesive. Ngayon, didikit naman natin yung LED Matter controller at yung LED strip. So, ang LED strip na gamit ko, 24 volts po siya. Tapos, ano po siya? WCBGR na color. So, 6 po yung gamit niyang wire. So, ito naman po yung adapter na gagamitin ko. Galing po to dun sa lumang Zigbee LED strip natin. Ito po yung 24 volts, tapos 3 amps po siya. So, dapat po yung voltage ng LED strip at saka nito pong adapter parehas. Ito naman pong LED Opto, 5 volts to 24 volts po siya. So, gagana po siya lahat. So, kabit na po natin sa LED Opto. May input po yan. Ito po. Yan. Kabit na po yan. Try na po natin saksak sa outlet. Yon. Umilaw na po siya. So, para makita nyo po, may on-off na po yan dito. Yan. On-off. Connect naman po natin sa Home Assistant. So, ito po siya, Home Assistant, settings po, devices,
Matter integration. Add matter. No, it's new. Tapos, scan po natin. I'm ready. Then, hold po ng 5 seconds yung reset. Yan. Connecting na po siya. Yan. Ka-credential sa siya. Yan. Kumo-connect na. Connecting na po kay Home Assistant. Tapos, natumigil na po yung pagbiblink niya. Ibig sabihin po nun, nag-connect na siya. So, ito, finalizing na lang po. Ayun, device connected. Yan. Testingin naman po natin. Toggle natin ng off. Off. Toggle natin ng on. On po. Yan, pati po brightness, nakakontrol niyan. Yan, napapababa po natin yung brightness. Yung temperature po. Kung gusto nyo po ng warm. Yan. Ayos po siya. Ang light. So, sa color, blue. Red naman po. Green. Pink. So, ganda. Turn off na po natin. Yan. Yan po yung lumang LED strip. So, kita nyo po tong kanto. Yan. Ganyan po yung ginawa kong technique para maikabit. Pero may problema pa rin po yan kasi dyan po pa rin nagsisimula yung pagtanggal. Yan. Kita nyo na po. Ganyan. So, pero 5 years na rin naman po to. So, tanggalin natin yung luma. Sulit na din tong Zigbee LED strip na to. Sulit na rin siya tanggalin. Nakalimutan ko. Meron pala akong linagay na 3M na tape dito sa likod. Kasi ayaw dumikit nung original na adhesive na nakakabit dito sa lumang LED strip ko. Hirap tuloy tanggalin. Basahan at alcohol. Pagkatanggal, linisin muna yung surface. Pag madumi kasi, hindi didikit ng maayos yung bagong LED strip. Yung mga corners, dinagyan ko ng 3M na tape sa likod para maikabit natin doon. Hopefully, ito makaka-help to sa pagkakabit ng LED strip. So, ito yung final result natin. Ito yung 3M na dinagdag ko. Yan. Sa mga corner lang naman. Kasi yun nga, nabuka siya. Di, nilalagyan ko ng parang support. Kita nyo sa video, medyo mahuna yung adhesive ng LED strip. Kaya nagdagdag ako ng 3M na double-sided tape para maikabit ng mas maayos. Buti nakatulong yung para sa corner natin para madaling mailagay yung LED strip. So, see? Yun. Turn off. Turn on. Very good. Responsive na responsive. Pero, hindi pa tapos. Yung pinaka-importanteng parte, yung bedside button. Gamit na kasi namin yun. So, hindi pwedeng masira. Dalawa silang Zigbee button. Tig-isa sa magkabilang side ng bed. Connected na sila sa Home Assistant. Yung problema ngayon, sila dati yung trigger nung lumang Zigbee strip. Ngayon, kailangan natin palitan. Same button, same trigger, pero bagong destination, yung matter strip. Sa Home Assistant, simple lang. Yung existing button automation ko, change ko lang yung action. Imbes na yung lumang Zigbee LED strip, yung bagong matter LED strip naman ang ilalagay. Yung trigger, same.
Yung action, bago. Test natin. Gumagana both button and both sides. Tapos yung TV on-off automation naman, pareho lang yung logic. Pag binuksan yung TV, bubukas din yung LED strip. Pero may time-based brightness ako. Pag bago mag-10 ng gabi, 50% brightness. Pag past 10 p.m. na, 5% glow lang. Para hindi mapagod yung mata pagka yung TV na lang ang nakabukas sa gabi. Automatic din yan. Basta nag 10 p.m., pagbukas yung ilaw, from 50% brightness, magiging 5% na lang. Set up ko yung dalawang scene, morning base at night glow. Tapos nakalink sa time of the day. Walang manual intervention. Okay, yung TV basta nag-on, bumubukas din yung LED strip. Tapos yung brightness, tama din. Okay, moment of truth. Yung totoong test, hindi ako, hindi yung home assistant dashboard, yung wife ko. Ito, wife test for wife approval. Walang reaction. Yan yung kailangan. Pag may reaction, meaning may issue. Walang issue, silent success. Tapos yung TV automation. Instant. Pag bumukas yung TV, bukas din yung LED strip, tamang brightness sa tamang oras. So, ito yung honest verdict. Pang-apat na Matter device sa bahay, smooth ang installation. Yung family workflow, preserve. Yung bedside automation, gumagana. Yung TV automation, instant din. Pero ang pinaka-importante, hindi nagdi-disconnect since installation. Tetestingin pa natin to moving forward. Pero based sa first few days na experience ko dito at kasama yung mga ibang Matter device ko, panalong-panalo ito. Yung Matter journey ko, mabagal lang. Hindi ako basta-basta nagpapalit kaagad ng devices. One device at a time. At kung ano yung kailangan lang. Kung may devices na pumapalpak, dun ko hinahanapan ng kapalit na Matter base na. Gumagana pa yung U300 ko at yung H2 switch ko at yung FP300. At ngayon yung LED. Apat na yung Matter device journey ko. Ito po yung migration journey ko sa Matter device. Comment down below po kung ano yung gusto nyo pang items na ma-testing natin. Ako si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless you.